napilitan magbawas ng tao sa karinderyang pinagtatrabahuhan ni Mayet sa Quezon City. Ang dating 12, siyam na lang daw ngayon. Nagtaas na nga rin daw ang kanilang amo ng presyo kahit sa kanin man lang, pero hirap pa rin sa pagpapatakbo ng karinderya. Kasi sobrang taas ng bilihin namin. Paano namin makukuha yung pampasahod kung yung paninda namin kukonti na lang? Kaya sa namin, magbawas muna ng tao para masahuran lahat. Sa report ng Philippine Statistics Authority, bahagyang umakyat ang unemployment rate sa 4.5% noong Setyembre, katumbas ng 2.26 milyon na katao. Isang dahilan daw ang naging pagbawas sa bilang ng mga empleyado sa ilang industriya, lalo na yung mga nasa food business tulad ni Mayet, bunsod ng mataas na inflation. And we are seeing prices of food kasi. So it's reflected actually here na itong mga sectors na to, ang subsectors, ang mayroong pagbaba sa number of employed persons. Kung titingnan ang buwanang datos ng PSA, ang mga sektor na may pinakamalaking ambag sa pagtaas ng unemployment rate, ang agriculture and forestry, fishing and aquaculture, construction, manufacturing at human health and social work activities. Ang mataas na porsyento sa agrikultura, posibleng dahil daw sa maulang panahon noong Setyembre. May paliwanag pa si National Statistician Dennis Mapa sa pagdami ng unemployed. They are looking for work but they are available but there's no work. So isa yon. Bad weather contributed actually. So but not that large. And then another one, the third one is they're waiting for rehire or job recall. Bumaba naman ang underemployment o yung mga walang regular at full-time na trabaho. Mula 11.7% noong Agosto, 10.7% ito sa sumunod na buwan. Ayon kay Mapa, dumami rin daw kasi ang mga naging full-time worker na regular na sumasahod. Nabawasan na rin anya ang mga self-employed at unpaid family worker na magandang senyales daw para sa labor force. And we hope that will be maintained in the coming months. Those are indicators that workers are getting better quality jobs. Tulad ng mga nakaraang taon, inaasahan ng PSA na tataas ang employment sa mga darating na buwan sa pagdami ng mga trabaho sa holiday season. Kari Cator, CNN Philippines.